So, ayun po. Good morning, good morning, good morning po. Naimbag nga daw tayo amin. Kamusta po kayong lahat? Sana po nasa mabuti kayong kalagayan. Saan man panig yung mundo naroon. You know? Ngayon po ay magpo 5:30 na po ng umaga. So, as tulad po ng sinabi ko ay maglalakad-lakad po tayo ngayon. So, tara po, samahan niyo po ako. Nalabas na po tayo ng bahay, na po tayo. Ito po ang aking damit for today. Gusto ko po kasi maluwag lagi para So yun, tara po maglakad-lakad tayo. So yun po, nakalabas na po ako ng bahay at maglalakad na po tayo. Lakad-lakad lang naman. Tsaka na tayo mag-jogging. So, medyo maliwanag na rin po. Magsi-6 na po kasi. Yun po. Medyo makulimlim. Ayun yung kalangitan natin. At, yun. Akyat po tayo. So, ayan po, yung may nadaanan po akong court. Dami rin pong nag-exercise doon. May nag-walking din, may nag-jogging. At the same time, mayroon din pong magsusumba doon. Mamaya po may nagsusumba doon. Pero, ako ay dito po tayo sa kalsada maglalakad-lakad. Para maano natin yung distance ng ating nilakad. So, yun po. Still fighting. Charot. Lalakad pa rin po tayo. Maingay lang po at nandito nga ako sa kalsada. Mas gusto ko po kasi dito kasi para natatrack ko po kasi dito sa cellphone yung nalalakad ko. At yun nga po, mapagod lang above nyo. Pabili akong tubig. Nalimutan ko pong magdala Muna po ako saglit dito para magpahinga lang po ng konti. Nakalayo-layo na rin po tayo. Siguro kulang-kulang 2 kilometer. Yeah, wait lang. Pahinga lang ng konti. So, ayan, lumipat po ako ng upuan kasi malapit po ako kanina. May nagsusumba at baka dinig po yung sounds. So, naaliw lang po ako dito. Mga senior po siya. Nagsusumba. Kaya nanonood po muna ako habang nagpapahinga po tayo.
So, maya-maya po, balikan ko po kayo. Mamaya, maglalakad na po tayo ulit. Pagdating ko po pala ng bahay ay nagbahinga lang po ako ng konti at naglaba tayo. Base tayo ng damit at naglaba po muna tayo kasi medyo marami po itong aking labahin kasi ng araw kong hindi nakapaglaba at nagpalit po ako ng kobre kama at mga punda kaya medyo madami-dami po itong ating labahin. So yan, habang naglalaba po ako diyan ay nakikinig naman po ako ng mga balita para naman po alam natin kung ano yung nangyari sa ating bansa o sa ating komunidad. So ito po ang ating gagawin ngayon. Pagkatapos ko naman po rito ay siguro bibili ako ng ating ulamin at luluto po natin. At pagkatapos ko po maglaba at makasampay po ako ay naligod po tayo tapos namili na po tayo ng lulutuin. Meron po tayo ditong bangus. Ayan po yung bangus. Medyo maliliit lang po siya. At meron po tayo ditong luya, sibuyas, bawang at siling green. Yan po ang ating gagamitin. Meron din po tayo ditong gulay na okra. At syempre, hindi po mawawala ang ating paminta, suka at toyo. Yan po yung ating mga gagamitin. At ito po, nakasalang na po yung ating kawali. Isiset na po natin yung ating lulutuin. Wala pa pong apoy ang ating kalandian. Isilalagay ko lang po yung ating mga sangka. Wala po natin ilalagay yung bawang, sibuyas at yung luya po. Then, pagkatapos po nun, ay ilalagay na po natin yung ating mga isda. Ayan po. Yung ating, nalinis ko na po yan kanina, ni-ready ko na po siya lahat. Hindi ko na po na-video yung paglilinis ko at pagkayat ng mga ating sangkap kasi alam ko naman po na alam na ninyo kung paano po yun mga hiwain. At kanina po kasi ay nagmamadali akong hiwain kasi nagugutom na ang inyong lingkod. So, ayan, nailagay na po natin yung ating mga isda. Wait lamang po at maghuhugas lamang po ng kamay ang inyong lingkod. Alam ko po pala na nakapagluto at nakapag-share na ako sa inyo ng ganito dati pero gusto ko lamang po ulitin para naman po mai-share ko sa mga bago nating subscriber at nanonood. So pagkatapos ko pong ilagay yung ating isda ay maglalagay na rin po ako ng paminta. Dinagdagan ko po yung paminta kasi pino po itong ating natirang paminta rito. Dapat po dito ay maganda crack lamang. Then after po nun ay naglagay na po ako ng suka. Lalagay ko po yan lahat kasi mas masarap po dito talaga yung talab yung asin niya. Mas gusto ko po yun. Ewan ko lang po sa inyo. Depende na po yun sa taste ninyo. At maglalagay po ako dito ng toyo. Opo. Paksiw po na may toyo ang ating lulutuin. At nilagyan ko na po ng toyo. Ayan na po ang ating nailagay na ingredients. Then after po niya, nailalagay na rin po natin yung siling green, yan. Konti lang po yan, dalawa lang kaya ginayat-gayat ko. At nilagay na natin yung ating sangkaterbang, okra. Opo, sinadya ko pong gamihan yan kasi yan lang po yung ating gulay for today's video. At naglagay lang po ako ng konting-konting tubig. Kumbaga yun lang po yung ating panluluto. Hindi po ako masyadong nagtutubig pag sa paksiw kasi papaigain ko rin po naman to. Gusto ko lamang po na may konting iluluto ko po kasi ng mas maganda po kasi itong luto na to yung medyo luto po yung lutong-luto yung ating isda. Mas masarap po, mas malasa. Kumbaga kapit na kapit yung lasa sa ating ulam. Then after po niyan, ito na po yung kumukulo na po siya. Check po natin. Yan, napakaganda na po ng at napakabango po. Kung nandito lamang po kayo, inyo po sanang maaamoy. Pero dahil wala po kayo, isi-share ko na lang po kung anong amoy niya. Masarap po at paksiw na paksiw. Kumbaga, dagdag lasa at dagdag lang po ng ganda yung ating nilagay na toyo. At syempre, hindi mawawala ang tikiman portion. Yan. Titikman ko po muna para masabi natin at may adjust natin kung kulang pa sa lasa or kung ano pa man. At yun na nga po, okay na po yung lasa ng ating niluto. Hindi na po ako magdadagdag ng asin or ano pa man. Then, papakuluan ko lang po ng husto para po matuyo-tuyo. Ito po, malapit na po siyang matuyo-tuyo yung pinakasabaw niya. Masarap po dito yung konti na lang yung
sabaw niya. Pasensya na po kayo at naanuhan po pala ng usok yung ating cellphone nung kinukuhanan ko ito. O tignan nyo po at nagmamantika na po siya. Wala po akong nilagay po dyan ng mantika at pusang mantika po yan ng bangus natin. Kahit medyo maliliit ay okay naman siya at medyo matataba naman. Kaya tignan nyo, lumabas na yung sarili niyang mantika. At yun na po, iga na ang ating niluluto at okay na po to. Papatayin na po natin ang ating kalan dito para naman po okay na yan. Patay na po kaya nawala na po yung kanyang bula-bula or yung pagkakakulo. Ito na po ang ating ulam. Ano pa pong ginagawa nyo? Luto na ang ating ulam. Kain na po tayo. Salamat po sa inyong panonood at sa inyong suporta lagi. So, yun na po. Kakain na po tayo. Ayun. Ito na po yung ating ulam, bells. Ayan. Bangus. Paksiw sa toyo. At ito lang po yung ating rice. Nakapag-pray na po ako, kaya kain na po tayo. Para po, samahan niyo po ako. Kuha na rin po kayo ng kanin niyo dyan at sabayan niyo na po ako. Dahil walang kasabay ang inyong lingkod. Iwan tayo ng Kuya Lito. Charot. Okay lang po yun. Yan. Ang paborito naming gulay ni Kuya Lito, okra. Ang okra po kahit anong luto yan, anong gustong gusto talaga namin yan. Kahit nilaga lang yan, sausaw sa toyo or sa bagoong. Kain na po tayo. Unang subo po para sa inyo. Ito po. Kain tayo. Nalibang po ako kasi pagkatapos ko maglaba, nagluto ko. Pagkatapos ko magluto, hindi ko na na-videoan. Nagligpit po ako ng bahay. Nalibang ako, anong oras na pala? Pahapon na. Mag-alauna na. Kaya na po tayo. Sarap po. Kung ganitong luto po, isda. Takso naman, hindi siya agad mapapanit. Kaya kahit mag-isa natin Vera, kahit isang linggo na itong ulam to, okay lang. Dito mapapanis. Mataba din po yung bangus kahit medyo maliliit. Tignan nyo kaninang niluluto ko. Pinaiga ko po kasi yung sabaw. Naluto yung bangus. Lumbas po yung sarili ng mantika. Isisigang ko po sana to kasi nakakita ko kanina ng sampalok, bunga ng sampalok. Eh, ang sarap sana ng sinigang. Kaso, mabilis lang masira po kasi ang sinigang. Isang araw or isa't kalahating araw sira na. Eh, sabi ko, buti po itong ganitong luto at kahit ilang araw po, okay lang siya. Para po hindi laging luluto sa tibera. Ngayong nag-iisa siya. Baka nga po madatnan pa ito ni Buelito eh. Kasi mag-isa lang naman po tayo ngayon.
Sarap po ng okra. Tip ko lang din po pala, yung iba po kasi ayaw nila ng okra kasi madulas. Ang tip ko lang po, pagka nagluto kayo ng okra, di ba po hihimayin natin yung okra or gagayatin. Huwag po natin siyang ibababad sa tubig. Bago nyo po gayatin, hugasan nyo na po para hindi siya, pagka nakababad po kasi sa tubig habang hindi mo pa siya nilalagay doon sa lulutuin mo, nakababad po siya sa tubig, naglalaway na po siya. Kumbaga, lumalabas na yung ano ba yun? Yung lapot, yung malapot, yung laway niya. Yun po yung ano ko. Kaya ako po, tuwing gagayatin ko to, hugasan ko na. Kung hindi ko man siya mahugasan agad, ang ginagawa ko, bago ko ilagay doon sa iluluto ko, tsaka ako lang siya huhugasan. Pwede po yung ganun. Kung malilimutan nyo pong hugasan agad. Pero yung ibababad sa tubig habang nag-prepare kayo ng lulutuin nyo, wag po. Ipanghuli nyo pong yung okra. Hindi po tulad ng hindi po tulad ng talong. Di ba po pag mag-prepare tayo ng talong, habang ginagayat natin, nilalagay natin sa tubig para hindi siya mangitim. Ito po, magkabaliktad sila. Hindi na kailangang mag-ibaba dito kasi lalong maglalaway. Yung iba naman, sabi nila, overcook pag ganung malaway. Hindi rin po, subserve ko po kasi tuwing gluluto ako. Kahit overcook siya, pag hindi mo siya binabad niya sa tubig at hindi mo siya hinalo ng hinalo, hindi po siya maglalaway. Tulad po nito, nilagay ko na po siya, diba, bago ko buksan yung kalan. Sabay-sabay na to. Talagang niluluto ko. Mabuti kasi gawa ng isda para hindi siya malangsa. Yan. Medyo overcook po siya pero hindi siya naglalaway. Kasi hindi ko siya hinalo ng hinalo. At hindi ko siya binabad sa tubig. So lang po, munting tip lang mula sa okra. Siyempre, para yung iba kasi diba ayaw kumain nito, gawa ng yung tip ko lang po yun, baka sakaling sa susunod makakain at bet na ninyo yung okra. Kasi dati po nagkaroon ako ng mga kasamahan, ayaw kumain ng okra, gawa ng madulas daw. Pero nung una po, pinagluto ko sila ng ganito, paksiw din na may okra. Nakakain sila. Tapos, sinare ko po sa kanila yung tip para makakain po sila. Kasi, masustansya po to eh. Yung madudulas daw po na pagkain ay masustansya. Tulad ng saluyot, alokbati, etong okra, di ba po, sabi nila masusustansya. Kaya kailangan po ng katawan natin to. Kaya kung may tip po kayo dyan na pwedeng i-share, pwede nyo pong share sa comment section. Para naman po, hindi lang tayo yung nakakaalam, di ba po? Na-share din natin sa mga kababayan natin na gusto ring matuto. Tulad ko. Tulad ko po, ako'y nagpapasalamat lagi sa mga share nyong payo, opinion, at mga concern, at sa mga tip nyo pong binibigay sa akin. Ako'y nagpapasalamat po ng gusto sa mga ganun.
Yun. Gusto natin yung kanin natin konti. Papapak na lang tayo. At baka sabihin nyo po maalat, pinapapak. Hindi po. Siyempre, titimplahan nyo po yan kasi kayo po yung kakain. At masarap po dito yung ganito. Pwede rin po to sa mga nagtitinda ng ulam. Para hindi lang po purong, di ba, paulit-ulit po kasi minsan napaksiw. Para maiba po, iba-iba yung inyong menu. Nung nagtitinda ako, mas gusto pa nila to. Kasi yung purong paksiw talaga na walang toyo. Nung natikman nila to. Pero hindi naman wag naman umabot sa yung maging paglagay nyo ng toyo yung adobo na, wag naman pong ganun. Yung kumbaga lang, tama lang timpla. Sarap, taba nung taba nung bangus. Sarap po. Mag-aano po ako ng ulo, papapak. Mahilig po ako sa ulo ng isda. Parehas po kami ni Kuya Lito. Dito po sa luto na ganito, parang tulad din ng paksiw na ang gulay pwede rin ng talong, pwede rin kahit ano po. Ang palaya nga naglalagay po ako sa ganito. Sarap ang palaya. Pero natripan ko po kanina okra. Pero kung may budget po, pwede naman sama-sama yung konting talong, konting okra, konting palaya. Sarap. At salamat din po pala sa mga concern sa akin na nagsasabing bawasan ko po yung pagkain ng kanin. Opo, binabawasan ko na po. At may share ko lang po, talagang nakabawas na ako nan sa lagay na yan. Kasi alam niyo po dati nung talagang kasagsagan po ng kain, ang 1 kilo kulang sa aming dalawa ni Kuya Lito. Opo. Nung talagang Pero kahit si Kuya Lito, nabawasan na rin yung kain niya. Hindi na tulad nung dati. Pero syempre, salamat pa rin po sa mga concern talaga at nagbibigay ng payo. So yun, siguro hanggang dito na lamang po. Uubusin ko na lang man ng ulo. Okay na ako.
hanggang dito na lang po siguro tong ating munting vlog. Sana po abangan niyo ulit ang next vlog po natin. At maraming salamat po sa pagsama sa simpleng vlog ko na to. Sana may magawa pa tayong mga ibang mga vlogs. At yun, humihiling po ako sa inyong lahat na please paki-like, share, and subscribe po ng ating YouTube channel para naman po ma-share po natin yung mga munti nating kalaman sa iba pa po nating kababayan na syempre yung mga gustong matuto naman sa pagluluto at syempre sa mga gustong matuto sa mga konting tip ko about sa pagtitinda namin ng Kuya Lito at sa buhay mag-asawa, journey namin mag-asawa. So yun, maraming salamat po uli. See you next vlog po. Bye-bye po, ingat po kayo lagi. Bye! God bless us all po.